Sa kwentong ito matutunghayan natin ang misteryosong pagkawala ni Celia at ang mga nakakakilabot na pangyayari sa bahay na kanyang tinitirhan. Handa na ba kayong malaman ang madilim na lihim na bumabalot sa kanyang kamatayan? Isang batang babae na puno ng saya, biglang nagbago ang lahat nang dumating si Tito Dante. Sa paglipas ng mga taon, isang bagong residente ang maghahanap ng hustisya para kay Celia at tutuklas sa mga nakatagong katotohanan. Magandang araw po sa inyong lahat, mga tagapakinig ng kwentong kababalaghan. Ako po si Jericho at nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwentong hindi ko makakalimutan. Nakatira ako ngayon sa Quezon City, sa isang bahay na puno ng kasaysayan at misteryo. Lumipat kami dito ilang taon na ang nakalipas at simula noon nagbago ang buhay ko. Ang kwentong ito ay tungkol sa batang si Celia na minsang nanirahan dito bago kami dumating. Mainit ang hapon sa Quezon City at naririnig ang mga hiyawan ng mga batang naglalaro sa kalye. Si Celia, isang batang babae na may mahabang buhok na nakatali sa ponytail, ay masayang naglalaro ng piko sa harap ng kanilang bahay. "Celia anak, halika na't kumain tayo." Tawag ni Aida mula sa bintana habang pinapanood ang anak. Tumakbo si Celia papasok ng bahay puno ng saya at pawis. "Mama, darating po ba si Tito Dante?" Tanong ni Celia habang kumakain ng adobo. "Oo, anak. Tutulungan niya ang papa mo sa trabaho," sagot ni Aida habang naglalagay ng kanin sa plato ni Celia. Dumating si Dante, may dalang mga prutas at isang malaking ngiti. "Celia, kamusta ka na?" bati niya. "Tito Dante," sigaw ni Celia habang niyayakap siya. "Maglaro ka muna sa labas pero huwag kalimutang umuwi bago magdilim," paalala ni Aida. Lumabas si Celia at nagpatuloy sa paglalaro habang si Isidro at Dante ay nag-uusap tungkol sa kamakailang hiwalayan ni Dante. Isang linggo ang lumipas at napansin ni Aida ang pagbabago kay Celia. Tahimik na itong naglalaro sa isang sulok, malayo sa dating masayahing bata. Ang mga mata ni Celia ay nawalan ng ningning. "Celia, anak, may problema ba?" tanong ni Aida habang hinihimas ang buhok ng anak. Tumango si Celia at nagsimulang umiyak. "Mama, may ginawa po si Tito Dante sa akin," bulong ni Celia. Niyakap ni Aida si Celia, pilit na pinapakalma ang anak. "Anak, sabihin mo sa akin lahat," sabi ni Aida, pilit na iniintindi ang sitwasyon. "Ano, sigurado ka ba anak? Baka bangungot lang yan," sagot ni Aida, hindi makapaniwala sa narinig. Ngunit narinig ni Dante ang pag-uusap mula sa labas ng pintuan at agad na pumasok. "Aida, may kailangan akong bilhin. Isasama ko si Celia," sabi ni Dante na may ngiti sa labi. Walang nagawa si Aida kundi pumayag. Ngunit sa halip na sa tindahan, dinala ni Dante si Celia sa isang liblib na lugar sa Tagaytay. Sa ilalim ng langit na nagbabadya ng unos, sinaktan ni Dante si Celia. Natagpuan si Celia na wala ng buhay sa lugar na iyon at ang kanyang pagkamatay ay binalot ng misteryo. Makalipas ang ilang taon, lumipat kami ni Jericho sa isang lumang bahay sa Quezon City. Ang bahay na ito, na may mga bakas ng panahon sa mga dingding, ay may sariling kwento. Sa unang gabi pa lamang namin doon, naririnig na ni Jericho ang pag-iyak tuwing gabi. "Sino yon?" tanong niya sa sarili habang nakikinig sa mga iyak na nagmumula sa isang batang babae. Hindi siya mapakali at nagpasya siyang mag-ikot sa bahay. Habang nag-iikot, napansin ni Jericho ang mga lumang larawan sa dingding. May isang larawan ng batang babae na nakangiti, hawak ang isang laruang piko. "May tao ba dito?" tanong ni Jericho habang iniikot ang mga silid. Sa isang sulok, nakita niya ang isang batang babae na umiiyak. "Sino ka?" tanong niya, ngunit bigla itong naglaho. Kinabukasan, nagtanong-tanong si Jericho sa mga kapitbahay. "May batang babae daw na namatay dito nun," sabi ng isang matandang kapitbahay. Si Celia, hindi matahimik ang kanyang kaluluwa. Nagdesisyon si Jericho na alamin ang buong kwento.
Nagsimula siyang maghanap ng mga lumang dokumento at artikulo tungkol sa bahay at sa batang Cecilia. May mga kwento ang matatanda tungkol sa isang batang babae na nawawala, sabi ng librarian. Baka makatulong ito sa iyo, sabay abot ng lumang pahayagan kay Jericho. Lola, ano po ba ang alam niyo tungkol kay Celia? Tanong ni Jericho sa isang matandang kapitbahay. Si Dante ang huling nakitang kasama ni Celia bago siya nawala, sagot ng matanda. May mga narinig kaming sigaw noong gabing iyon, dagdag pa ng matanda, pero natakot kaming magsalita noon. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan, sabi ni Jericho habang patuloy na naghahanap ng mga ebidensya. Sa bawat detalye na natuklasan niya, mas lumalalim ang kanyang pakikiramay sa batang Cecilia. Hindi ko papayagang hindi mabigyan ng hustisya si Celia, pulong ni Jericho sa sarili. Kailangan kong gawin ito para sa kanya. Habang nagbabasa ng mga dokumento, napansin ni Jericho ang isang larawan ni Dante at Celia. Siya nga, si Dante ang may kagagawan, pulong niya sa sarili. Patuloy na naghanap si Jericho ng mga ebidensya at nakipag-ugnayan sa mga autoridad upang muling buksan ang kaso ni Celia. Sa pamamagitan ng mga ebidensyang natagpuan ni Jericho, muling nabuksan ang kaso at nagsimulang mag-imbestiga ang mga pulis. Ang mga kwento ng mga matatanda at mga lumang artikulo sa dyaryo ay nagbigay linaw sa madilim na nakaraan ng bahay. May bagong ebidensya na magpapatunay sa krimen ni Dante, sabi ko sa mga autoridad. Kailangan nating muling buksan ang kaso. Alam kong hindi magiging madali, pero kailangan kong gawin ito para kay Celia. Hindi siya dapat nawalan ng hustisya. Sige Jericho, magsisimula kami ng investigasyon, sagot ng pulis. Nagsimula silang maghanap ng mga ebidensya laban kay Dante. Hindi ko mapigilang kabahan, pero alam kong ito na ang tamang panahon para lumabas ang katotohanan. Kailangan nating makuha ang testimonya ng mga dating kapitbahay, sabi ng pulis. Maraming taon na ang lumipas pero baka may mga natatandaan pa sila. Agad akong naghanap ng mga dating kapitbahay na maaaring makatulong sa kaso. Si Dante ang huling nakitang kasama ni Celia, sabi ng isang dating kapitbahay. May mga narinig kaming sigaw noong gabing iyon. Nakakakilabot ang mga detalye, pero kailangan kong marinig ang lahat para sa hustisya ni Celia. May mga natagpuan kaming ebidensya sa lugar kung saan natagpuan ang katawan ni Celia, sabi ng pulis sa akin. Malakas ang kaso laban kay Dante. Sa wakas may pag-asa na, hindi na magtatagal, mabibigyan na ng hustisya si Celia. Sa wakas nahuli si Dante at naparusahan sa kanyang krimen. Ang balita ng pagkakahuli kay Dante ay naging malaking usap-usapan sa buong Quezon City. Maraming tao ang nakaramdam ng kaginhawaan sa pagkakamit ng hustisya para kay Celia. Nabigyan na ng hustisya si Celia, sabi ko habang nakikinig sa balita. Hindi na siya maghihirap pa. Sa wakas, natapos na ang matagal na paghihintay. Isang gabi habang natutulog ako, nagpakita sa akin si Celia. Salamat Jericho, sabi ni Celia habang ngumingiti. Pwede na akong magpahinga. Hindi ko mapigilang maluha. Sa wakas makakapahinga na siya ng payapa. Celia, natutuwa akong natulungan kita, sabi ko habang pinapanood ang batang babae na unti-unting naglalaho. Magpahinga ka na. Alam kong natapos na ang kanyang paghihirap. Ang bahay ay naging tahimik na at hindi na muling narinig ang pag-iyak ni Celia. Kami ng aking pamilya ay namuhay ng walang pangamba sa bahay. Sa wakas, bumalik na ang katahimikan at kapayapaan. Ang bahay na ito ay puno na ng kasiyahan at pagmamahalan, sabi ko habang tinitingnan ang aking pamilya. Ang alaala ni Celia ay mananatiling buhay sa ating mga puso. Hindi namin siya malilimutan.
Ang kwentong ito ay nagtuturo na ang kasamaan ay laging may kapalit na hustisya kahit gaano pa katagal. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, ingat kayo sa dilim at huwag kalimutang laging magdasal. Paalam!